Tayo ngayon ay nagpapatuloy sa ating pagtuturo patungkol sa pananalangin at sa pagkakataong ito tayo ay nasa ikasampung aralin at ating pong pag-uusapan ang panalangin para sa pagkakaisa. Para po sa ating susing talata, ito ay nasa ika-17 kabanata ng Juan, talatang 20 hanggang 23. Ganito ang sinasabi. Hindi lamang sila ang ipinapanalangin ko, kundi pati ang mga maniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Naway silang lahat ay maging isa. Kung paanong ikaw, Ama, ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin upang ang sanlibutan ay maniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalan na ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa gaya natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubos silang maging isa. Sa gayon, makikilala ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y minahal mo gaya ng pag-ibig mo sa akin. Bago ang krus, nanalangin si Jesus, hindi lamang para sa kanyang mga alagad, kundi para sa lahat ng maniniwala sa kanya, kabilang tayo. At ano ang kanyang ipinapanalangin? Hindi himala, hindi tagumpay, kundi pagkakaisa. Bakit? Dahil ang pagkakaisa ay hindi opsyon sa iglesia. Ito ay mahalaga sa ating misyon. Ipinapakita nito ang puso ng Diyos at nagbibigay ng lakas sa ating patotoo sa sanlibutan. Panalangin ni Jesus para sa pagkakaisa. Hindi lamang sila ang ipinapanalangin ko, kundi pati ang mga maniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Naway silang lahat ay maging isa. Ito ang pinakamahabang panalangin ni Jesus na nakatala sa Biblia. Kilala bilang High Priestly Prayer. Ipinapakita nito na ang pagkakaisa ay laman ng kanyang puso, hindi lamang para sa mga orihinal na mga disipulo, kundi para sa lahat ng mananampalataya. Ipinapakita ng panalangin ito na ang pagkakaisa ay hindi simpleng hangarin lamang. Ito ay pasan ng puso ni Jesus. Pansinin ang katagang upang sila'y maging isa. Iyan ang pangunahing daing. Hindi humihingi si Jesus ng pagkakapare-pareho, kundi ng pagkakaisa ng puso, espiritu at layunin. Prayoridad ba ang pagkakaisa sa iyong pamilya, iglesia, at panalangin? Ang pagkakaisa ay dapat magpasimula sa atin sapagkat dinalangin na ito ni Jesus. Ngunit bakit napakahalaga ng pagkakaisa para kay Jesus? Sapagkat ito'y refleksyon ng isang mas dakilang bagay. Pagkakaisa ay pagsasalamin ng presensya ng Diyos. Sa talatang 21, ganito ang sinasabi, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Iniuugnay ni Jesus ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa relasyon ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Iisang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay tatlong natatanging pagpapakilala, subalit ganap na nagkakaisa. Ganito rin dapat ang pagkakaisa sa iglesia, hindi sa pilitan, kundi bukal sa Espiritu. Pagmasdan ang isang orkestra, iba't ibang instrumento, iba't ibang tono,
ngunit nagkakaisa sa iisang tugtugin sa ilalim ng isang konduktor. Ang ating mga relasyon ba ay nagpapakita ng pag-ibig at pagkakaisa ng Diyos? Hayaan mo ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ang maging huwaran mo sa pakikipag-isa. Natatangi ngunit nagkakaisa sa pag-ibig at layunin. At kapag ang iglesia ay lumalakad sa ganitong uri ng pagkakaisa, may makapangyarihang nangyayari. Ang patotoo ng iglesia ay pinalalakas ng pagkakaisa. Sinabi dito sa 1 Kabanatang 17, talatang 23. Sa gayoy makikilala ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang pagkakaisa ay hindi lang panloob, ito ay ebanghelikal. Kapag tayo'y nagkakawatak-watak, nasisira ang imahe ni Kristo sa mata ng mundo. Ngunit kapag tayo'y nagkakaisa, nakikita ng mundo ang pagmamahal ng Diyos. Sabi ni Jesus, sa gayon makikilala ng sanlibutan. Ang pagkakaisa ang nagpapatotoo sa ating patotoo. Ang nahating iglesia ay nagtutulak palayo sa mga naliligaw. Ang nagkakaisang iglesia ay humihila sa kanila patungo sa krus. Sa aklat ng mga gawa, kabanatang 2, ang unang iglesia ay iisa ang puso at kaluluwa. Kaya naman, idinagdag ng Panginoon ang mga naliligtas araw-araw. Ang asal mo ba ay nakatutulong o nakasisira sa patotoo ng iglesia? Maging ang kasangkapan ng pagkakaisa kay Hesukristo upang makita ng sanlibutan ang Panginoong Hesus sa pamamagitan natin. Paano natin mapapanatili ang pagkakaisang ito? Sa pamamagitan ng isang pamumuhay na may pag-ibig at pagpapakumbaba. Pamumuhay sa pag-ibig at pagpapakumbaba. Sa talatang 23, ganito ang sinasabi, ako sa kanila at ikaw sa akin, upang sila'y maging ganap na isa. Ang pagkakaisa ay hindi automatiko. Ito ay isinasabuhay araw-araw. Kailangan ito ng pag-ibig na nagpapatawad at pagpapakumbabang naglalagay sa kapakanan ng iba. Sabi ni Pablo sa ika-4 na kabanata ng Efeso talatang 3, pagkaisang loob ninyong panatilihin ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Hindi tayo ang lumilikha ng pagkakaisa. Ang Espiritu ang gumagawa nito. Ngunit tungkulin nating ingatan ito sa pamamagitan ng pag-ibig, biyaya at pagpapakumbaba. Magpatawad agad, magsalita ng may kabaitan, maglingkod ng may kagalakan, isuko ang personal na hangarin alang-alang sa layunin ng kaharian. Ang pagkakaisa ay hindi lang tungkol sa pagkakasundo. Ito'y tungkol sa ugali. Piliin ang pag-ibig kahit hindi kayo magkaintindihan. Piliin ang kapayapaan kaysa sa pagmamataas. Halimbawa ng pagkakaisa sa lumang tipan, ito ay nakatala sa kabanatang 35 at kabanatang 36 ng Exodus. Sa pagtatayo ng tabernakulo, lahat ng Israelita ay nag-ambag. May nagbigay ng ginto, tela, kahoy, o kakayahan sa pananahi o paggawa. Walang gawaing maliit, walang handog na walang saysay. Ang tabernakulo ay tirahan ng Diyos
ay naitayo dahil sa pagkakaisa. Ngayon, tayo ang templo ng banal na Espiritu. Tayo ngayon ang tabernakulo. Kung nais nating manahan ang presensya ng Diyos, dapat tayong magkaisa sa puso, isipan, at layunin. Bilang pangwakas, ang panalangin ni Jesus ay hindi tungkol sa kaginhawaan, kundi sa pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay nagpapahayag ng Diyos, nagpapalakas ng patotoo ng Iglesia, at nagdadala ng presensya niya sa ating kalagitnaan. Ito'y panalangin ni Jesus. Handa ka bang maging kasagutan nito? Hayaang siyasatin ng Diyos ang iyong puso. Mayroon bang hindi pa naaayos na alitan? Magpasya ngayon na maging tagapamayapa, hindi tagapaghati. Manalangin hindi lamang para sa iyong sariling pangangailangan, kundi para sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo.